Nang gabing iyon, sa isang malaking angkan, dalawang figura ang nakatayo sa kalangitan. Ang parusa ng Tian Dao landas ng langit. Ito ang pinakamagandang pagkakataon natin. Samantala, sa loob ng angkan, malapit ng manganak ang kanilang ginang. Si NGTT, na labis na nasasaktan, nakapalibot ang mga Comedrona upang tulungan ang ginang na manganak ng Batang Panginoon. Batang Panginoon, nasaan ako kagabi? Naalala kong muli akong isinilang. Ito ba ang tiyan ng aking ina? Sa wakas, nag-reincarnate na rin ako. Ang ating pangunahing tauhan ay si Dick Kengthin, isang taong nag-transmigrate mula sa daigdig. Noong taong iyon, dahil sa aksidente sa kotse, hindi niya sinasadyang napunta siya sa impyerno ng 10,000 mundo, kung saan nakikipaglaban siya sa 10,000 mga halimaw at dyablo. Ngunit sa kabutihang palad, may magandang sistema sa kanyang tabi na kasama niya, upang malinis ang lugar na ito at makabalik sa mortal na mundo. Kailangan niyang makakolekta ng 1,000,000 attribute points. Matapos gibain ng pangunahing tauhan ng impyerno, malapit na siyang makabalik sa mortal na mundo. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Ang Tian Dao ay bumaba, na nagdulot ng internal injuries sa mga Comedrona. Bakit may lakas ng Tian Dao na bumaba? Sa labas, ang kanyang tatay, si Dick Sisifong, ay nagtitipon ng mga tauhan upang labanan ang parusa ng kidlat ng Tian Dao. Bumagsak ang kidlat, at walang sino man ang makatiis ng isang hampas. Ginamit ng pangunahing tauhan ang kanyang spiritual energy upang protektahan ang kanyang ina. Tian Dao, napakagaling mo. Naglakas loob kang galawin ang aking ina at ang aking mga kaangkan. Agad niyang pinakawalan ang kanyang kaluluwa upang hanapin ito at makipag-ayos. Ang kanyang kaluluwa ay lumipad patungo sa 9 na langit. Tian Dao, saan ka? Lumabas ka at mamatay para sa akin. Nang magkaharap, tinanong ng Tian Dao, anong batang paslit ang pumunta rito? Hindi mahalaga kung sino ako. Naglakas loob kang galawin ang aking ina. Pakiramdaman mo ang aking pagdating sa mundo. Kinuha niya ang isang divine artifact na hugis latigo. Iyon ang God Weapon Whip, isang sinaunang divine artifact, ang sandata ni Tianjun Heavenly Monarch. Bakit nasa kamay ng batang paslit na ito? Walang maraming salita. Agad niyang pinakawalan ang 7,749 na hagupit, na nagpaturo sa Tian Dao na baybayin ang letrang A ng 100 beses. Hindi kinaya. Sumigaw ito, aking Panginoon, tulungan mo ako. Isang kidlat ang pumasok sa kanyang katawan. Agad na nagbago ang kanyang aura. Naging mas nangingibabaw. Siya ay nagpakataas-taas. Isang hamak na mortal. Naglakas loob na labanan ng langit. Ang 9 na antas na Tian Dao, Panginoon ng 10,000 langit. Itinuro niya ang pangunahing tauhan. Puksain. Isang malaking kamay ang dumiretso patungo sa binata. Ngunit ang pangunahing tauhan ay mahinahong kinuha ang kanyang panghilod sa tenga. Ginawa itong Ruyi Jingo Bangtong Tiangon. At sinaksak patungo sa kamay. Binutis ito. Tong Tiangon, bakit nasa iyo ang sandata ng unggoy? Sino ka sa wakas? Ako ang tatay mo. Labis siyang mapangahas. Baka hindi niya ito kalaban. Gumamit ang Tian Dao ng bawal na teknik, ang Lei Yuan, Thunder Origin, at ibinagsak ito patungo sa Yiklan sa ibaba. Nang makita ang pataksil na galaw na ito, sumumpa ang pangunahing tauhan sa kanyang isipan. Hayop na Tian Dao, kung hindi makalaban ng patas, maglulusob sa bahay. Ang lakas na ito ay kailangang pigilan. Kung hindi, ang kanyang pamilya at ang buong Tianlua world ay mamamatay. Hinarap niya ang atake gamit ang kanyang sariling katawan. Sinipsip ang buong bawal na Lei Yuan na bumagsak. Ito ay napakalakas na napunit ang kanyang murang damit. Ngunit nakaya niya pa rin itong pigilan. Pagkatapos nitong pigilan, sumigaw siya patungo sa langit. Magaling. Walang hiya kang hamak. Wala kang Tian Dao martial virtue. Kung hindi makalaban ng patas, nanakaw ka ng bahay. Anong galing iyan? Pagkarinig nito, umubo siya ng dugo. Ang 9 na antas na langit na parusa. Nagawa niya itong pigilan. Ngunit kahit napigilan, ano ngayon? Nagpakita siya ng isang napakamalisyosong ngiti. Na-realize din ng pangunahing tauhan na may kakaiba. Naglagay ang Tian Dao ng 9 na antas na seal. Kahit pa lumabas siya sa mundo, hindi siya mabubuhay ng matagal. Tuwang-tuwa siyang tumawa ng malakas. Parang baliw. At tumakas. Buti na lang. Mabilis kang tumakbo.
Agad na bumalik ang pangunahing tauhan upang lumabas sa mundo. Ang kanyang tatay sa labas ay malubha rin ang sugat. Ngunit nang marinig niya ang iyak ng sanggol, siya ay natuwa. Ipinanganak ang pangunahing tauhan bilang isang maputing sanggol. Habang pinupuri niya ang mundong ito, biglang bumaba ang kanyang dugo. Nag-alarma ang sistema, napakababa ng halaga ng buhay. Kailangang agad na punan. Nag-scan ang sistema at nakita ang 9 na antas na seal. Agad na nagsara ang mga feature ng sistema. Nagpakita rin ang status panel ng pangunahing tauhan, Dick Kengthin. Lahat ay walang laman. Pagkatapos makita ito, sumumpa siya. Siguradong ang batang paslit na Tian daw ang may gawa nito. Ngunit dala ko ang 1,000,000 attribute points. Sumigaw siya sa magandang sistema. Napakalakas ng boses mo. Natatakot mo ako. Mga attribute points na magagamit, 1,000,000. Ngunit sayang, na-seal ito. Pagkarinig nito, lalo siyang nagalit sa Tian daw na iyon. Mas mabilis bumaba ang kanyang dugo. Binigyan siya ng sistema ng kaunting pampalakas. Akala niya ay masarap, ngunit gamot pala pampabalik ng dugo. Sa loob ng espasyo ng sistema, umagos ito patungo sa kanyang bibig. Dahil dito, huminto ang pagdurugo. Sistema, pumili ka ng magandang teknik sa paglinang para sa akin. Sa mundong ito na parang malaking isda kumakain ng maliit na isda, kailangan kong magkaroon ng kakayahan upang protektahan ang aking sarili. Ngunit ang aking kasalukuyang mga attribute ay pawang wala. Sa esensya, ako ay isang fevat, trash. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong isang teknik sa paglinang na hindi nangangailangan ng attribute, ang Tear Ants ay. Maaari itong maging sinaunang mabangis na hayop at pumasok sa kaluluwa ng kalaban. Gumagamit ng paraan upang sirain ang kanilang kaisipan. At mula doon ay kontrolin ang katawan ng kalaban. Ang kanyang tatay ay dumating na. Ang kanyang ina ay natutulog lang. Lumingon siya at nakita ang bata. At siya ay natigilan. Ito ba ang anak ko? Ang anak ay nakatingin din sa kanyang tatay ng Blanca. Ang dalawa, ama at anak, ay masayang nagyakapan. Ang sistema ay natuwa rin sa eksenang ito ngunit walang paraan upang makasali. Habang masaya sila, biglang umubo ng dugo ang kanyang tatay. Ang kanyang katawan ay hindi gaanong nasugatan. Ang recovery medicine na ininom niya kanina ay may natira pa. Umiyak siya. Ang mga luha ay tumilamsik. Lumipad sa kanyang mukha, at nahulog sa bibig ng kanyang tatay na natigilan. Bigla, gumaling ako. Agad na naging mas mabuti ang kanyang internal injuries. Biglang may dumating at nagbalita, ang 4 na malaking angkan ay gustong puksain ang Yiklan. Naglakas loob silang balakin ang Yiklan. Tignan natin kung gaano karaming buhay ang kailangan nilang ibayad. Sa labas, ang 2 figure mula kanina ay lumabas at natalo ang mga bantay ng Yiklan. Ang 2 taong ito ay sina Dong Fanghi at Yu Changqing. Akala nila ay malubha ang sugat ng tatay ng bida. At ang Yiklan ay hindi na kayang labanan sila. Ang lupain sa katimugang rehiyon ng Yiklan ay napakayaman. Kaya't pumunta sila rito upang agawin ito. Yiklan, paano kayo maaaring hayaang salakayin kayo ng mga hamak na taong ito? Agad na nagpakawala ang tatay ng bida ng isang swordchi. Isang napakalakas na swordchi, na dumiretso sa 2 iyon. Sa pagkamangha, si Dick Sisifong ay malubhang nasugatan. Paano niya may lalabas ang lakas ng Peak Battle Emperor? Sumugod ang tatay ng bida. Umasa ka lang sa iyo. Gusto mo ring puksain ang Yiklan. Sa isang hampas, pinadala niya ang isa sa kanyang mga ninuno nang hindi nakapagbilin. Nang makita ito, tumakas ang isa pa. Ang pagtakas ang pinakamagandang paraan. Ang isang matapang na tao ay hindi nagdurusa ng agarang pagkalugi. Yiklan, lugar ito na pupuntahan mo lang at iiwanan mo lang. Tumakas ang taong iyon. Ang kanyang mukha ay namutla. Napakabilis ng tatay ng bida. Sa isang galaw, ginawa niya itong Yangbo asterisk na hindi makatiis ng isang hampas. Wala na bang ibang tao sa 4 na malaking angkan? Bakit 2 trash na tulad ninyo ang ipinadala dito? Asterisk note, Yangbo is a famous one-armed swordsman from another Wuxia novel. The text uses him as a reference for losing an arm. Pagkarinig nito, tumingala siya sa langit. Tulungan niyo ako, Elder. Tulungan niyo ako. Mula sa kalangitan, lumitaw ang isang teleportation space. Isang matandang lalaking may nangingibabaw na aura ang lumabas. Siya ay isang Battle God Realm expert. Ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa tatay ng bida.
Sinabi ng matandang lalaki kay Dick Sisifong na kitilin ang sarili niyang buhay. Nang makita ang Battle God Realm expert, medyo nag-aalangan ang tatay ng bida. Agad na gumawa ng galaw ang matandang lalaki. Pinakawalan niya ang kanyang chi. Lumuhod ka sa akin. Nang makita ng pangunahing tauhan na pinaluhod ang kanyang tatay, sumumpa siya. Naglakas loob kang mamatay. Agad niyang ginamit ang Tear Ants Eye technique. Pumasok sa mental space ng elder na iyon. Hindi maintindihan ng elder kung bakit nagbago ang kanyang mental state. Tinanong niya, sino ka? Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa ulo ng mabangis na hayop. Ako ang tatay mo. Bilisan mo at lumuhod para sa akin. Sa labas, habang hindi gumagalaw ang kanyang katawan, bigla siyang malubhang nasugatan at umubo ng dugo, at mabilis na lumuhod sa harap ng tatay ng bida. Ang kanyang subordinate ay natigilan. Hindi alam kung bakit umiiyak ang kanyang amo. Emperor Realm Sr., nagkamali ako. Maawa kayo sa akin. Ligtas niyo ang aking buhay. Nagulat ang tatay ng bida. Emperor Realm expert sa aking Yiklan. Nababaliw na ba itong taong ito? Sinabi niya, ito ay misyon mula sa Heavenly God Hall. Hindi ko ito maaaring hindi gawin. Wala akong pakialam kung ikaw ay mula sa Heavenly God Hall o Earthly God Hall. Ang lumabag sa aking Yiklan ay iisa lamang ang kahihinatnan, kamatayan. Agad na sumabog ang katawan ng elder. Ang Yiklan, may Emperor Realm expert. Sino ako? Nasaan ako? Pagkatapos nito, pinadala siya ng ikalawang tiyuhin ng pangunahing tauhan para samahan siya sa paglalakbay. Nakaramdam ng ginhawa si Dick Sisifong. Sa wakas, tapos na ang problema. Ngunit ang pangunahing tauhan ay nagsimulang umubo ng dugo, zero, ng sunod-sunod. Na nagdulot ng takot at pag-aalala sa kanyang tatay. Haifeng, bilisan mo at magpatawag ng manggagamot. Dinala ng tatay ng bida ang anak na bumababa ang dugo pa uwi. Natataranta, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanyang anak. Ang pangunahing tauhan ay nagagalit. Hindi makapagsalita, hayop na tiyan daw. Laging nagpapawala ng dugo sa akin. Nang makita ito ng sistema, lumabas ito. Dala ang ilang bote ng blood recovery medicine. Oras na para uminom ng gamot. Sa kabutihang palad may gamot. Kung hindi, baka namatay na siya. Matapos uminom ng gamot, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang dugo. Pinatawag na rin ni pangalawang tiyuhin ang manggagamot na si Huang Longxi at ang kanyang apo. Lumingon ang tatay ng bida. Matandang Huang, napapanahon ka. Bilisan mo at suriin ang aking anak. Kanina lang, umubo siya ng dugo. Tribal Chief, huwag mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa Young Master. Gumamit si matandang Huang ng chi upang dahan-daang suriin ang katawan ng Young Master. Sa kanyang tabi ay ang tatay ng bida at ang apo ni matandang Huang. Matapos suriin ang katawan ng Young Master, si matandang Huang ay nagulat. Paano ito nangyari? Ang tatay ng bida ay nag-aalala. Ano ang nangyayari sa aking anak? Nasa panganib ba ang kanyang buhay? Tribal Chief, huwag mag-alala. Ang Young Master ay wala sa panganib. Ngunit, lahat ng kanyang meridian ay nakablock. Siya ay may congenital physique na hindi makapaglinang, cultivate. Pagkarinig nito, gusto ng tatay ng bida na bumaba ang kanyang blood pressure. Ang aking anak, lahat ng kanyang meridian ay nakablock. Nakakainis. Sinabi rin ni matandang Huang. Tribal Chief, huwag mag-alala. Naalala ko sa isang sinaunang aklat na kung ang Dantian, Chi-Si, o Martial Meridian ay nakablock, maaaring gamitin ang King's Blood upang buksan ang mga ito. Nakinig din ang pangunahing tauhan. Ang matandang lalaking ito ay hindi simple. Ang isang ordinaryong manggagamot ay hindi malalaman ang gamit ng King's Blood. Ngunit sayang, ako ay medyo espesyal. Huwag lang King's Blood. Kahit God's Blood ay baka hindi kayang basagin ang seal. Ang kapatid ng tatay ng bida pangalawang tiyuhin ay nag-aalala para sa pamilya. Kuya, noon ay ipinangako mo ang kasal sa 50 pamilya para sa iyong apo. Ngayon na hindi siya makapaglinang, tiyak na hahanap ng paraan ang mga pamilyang iyon upang kanselahin ang kasal. Sinabi rin ni matandang Huang sa tatay ng bida. 5 taong gulang pa lang ang aking apo. Kung hindi kayo magkokomento, maaari siyang maging personal na maid para sa Young Master. Matandang Huang, hindi ito biro. Ang Tribal Chief ay nagligtas ng buhay ni matandang Huang. Ang kabutihan ay kasing laki ng langit at dagat.
Para kay Yaw Yaw na makasama ang Young Master ay maituturing na biyaya. Ang maliit na Zhao Zhao ay lumuhad. Handa akong alagaan ang Young Master sa isang buhay. Mangyaring huwag maliitin si Zhao Zhao. Hindi rin nakatanggi ang tatay ng bida. Ang pangunahing tauhan ay nagpakita ng interes. Personal na maid. Iyan ba ang uri ng maid na kapag lumaki? Maaaring magkaroon ng ganoon. Tinanong din ni Matandang Huang. Tribal Chief. Ang Young Master ay kapapanganak pa lang. Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Ang aking anak ay dumating upang tulungan ang Yiklan na iwasan ang kidlat ng kapahamakan. Kahit ang Tian daw ay walang magawa sa kanya. Kaya pangalanan natin siyang Dick Kingthin. Pagkarinig ng pangalan, sumang-ayon ng pangunahing tauhan, si Zhao Zhao, na kaibig-ibig, ay lumapit. Young Master Kingthin, ang ganda ng pangalan mo. Pagkatapos nito, kinuha niya siya at inawitan ng ilang kadaw, folk songs, nursery rhymes. Ang mga awiting iyon ay ang Dao Te Ching mula sa kanyang mundo. Bakit dito naging kadaw? Ngunit pagkarinig nito, nagbago ang kaluluwa ni Kingthin. Isang gintong sinag ng liwanag ang dumiretso sa seal. Ang kakaibang sinag ng liwanag na iyon ay tumama sa seal at binawasan ito ng isang dugo point. Ipinaliwanag ng sistema sa kanya. Napakaswerte mo, sir. Nakakilala ka ng isang likas na intelektual. Ang siyam na seal ay tumutugma sa siyam na aklat ng langit. Kung nais mong basagin ang mga ito, kailangan mong makahanap ng siyam na intelektual. Sila ang mag-a-activate ng misteryosong chi na ito. Tanging ang mga likas na intelektual ang makakatulong kay Kingthin na gumawa ng misteryosong gintong chi na iyon. Ito ang makakatulong sa kanya na basagin ang seal. Bagaman bawat banggaan ay nagbabawas lamang ng isa. Kung magpapatuloy ito sa ganitong bilis, sa loob lamang ng 18 taon, masisira mo ang unang layer. Samantala, sa kalangitan, iba't ibang kakaibang pangitain ang lumalabas. Ito ay isang tanda ng paglitaw ng mga bihira Martial Meridian. Ang mga lugar na nagpakita ng kakaibang pangitain ay ang Liklan Mansion, ang Imperial Palace ng Dongfeng Clan, ang kabundukan ng Yuklan, at sa wakas ang Wuklan. Ang kakaibang pangitain, ang tanda ng magandang kapalaran, ay bumaba. Sa wakas, dumating na ang sandali ng pagbangon ng 4 na malaking angkan. Dick Sifong, anong pakiko sa lakas ng Peak Battle Emperor mo? Ang 4 na malaking angkan ay nagkaisa ngayon upang labanan ang Yiklan. Bawat isa ay may plano para sa hinaharap. Ang kanyang anak ay isang trash physic lamang. Ang mga batang babae ng aming 4 na malaking angkan ay may mga bihira Martial Meridian. Hindi maaaring umakyat ang Yiklan ng ganoon kataas. At sa loob ng 18 taon ay ang awakening ceremony ni Young Master Dick Kingthin. Sa araw na iyon, 4 na pamilya ang sabay-sabay nakakanselahin ng kasal doon upang lubusang ipahiya ang Yiklan. Ang mayaman na lupain ng katimugang rehiyon. Hindi ito karapat-dapat sa Yiklan. Sinabi rin ng pinuno ng Dongfeng Clan. Ang 18 taon ay sapat na para sa atin upang magsanay ng isang piling hukbo. Sa panahong iyon, ano ang gagamitin ng Yiklan upang labanan tayo rito? 18 taon ang lumipas. Sa ilalim ng isang sinaunang puno, si Dick Kingthin ay lumaki na at nakahiga sa hita ni Zhao Zhao. Malapit na akong masakal ng mga weapons. Nagtaka si Zhao Zhao. Saan nanggaling ang mga weapons? Ito ang kanyang malaking kaluluwa, referring to her chest, na nagpapapula sa mukha ni Zhao Zhao sa hiya. Young Master, tinatawanan mo na naman ako. Kung ganyan ka ulit, hindi na ako kakanta ng kadaw para sa iyo. Sumagot si Kingthin. Sa hinaharap, ikaw, Zhao Zhao, ang magiging una kong asawa. Okay lang kahit masakal mo ako hanggang mamatay. Nagtatanong si Zhao Zhao. Talaga, pero ako ay isang maliit na maid lamang. Hindi karapat-dapat sa Young Master. Siyempre totoo. Ako, si Dick Kingthin. Sinabi ko, gagawin ko. Sa hinaharap, ang iba ay kailangang pumili sa likod mo. Pakikinig kay Zhao Zhao na kumakanta ng aklat ng langit sa loob ng 18 taon. Sa wakas, ang unang layer ng seal ay 78, dugo, na lang ang natitira. Hindi na magtatagal. Tuluyang mabubuksan na ito. Sa loob ng 18 taon na ito, si Dick Kingthin ay gumawa rin ng maraming iba't ibang bagay. Nagtanim siya ng Divine Willow. Pinalaki niya ang isang golden-winged divine bird bilang kanyang sasakyan. At nag-alaga siya ng isang Hautian dog na kayang maging tao.
Habang siya ay malaya, dumating ang Hautian Dog upang mag-report. Master, malinaw ko nang naimbestigahan ang buong sitwasyon. Alam ko na ang lokasyon ng mga tiktik ng 4 na malaking angkan. Gusto nilang kunin ang King's Blood ng Monkey Demon King upang buksan ang lahat ng iyong meridian. Ang iyong tatay ay talagang matigas ang ulo. Mukhang kailangan kong pumunta doon ng mabilis. Kung hindi, magiging malaking problema. Agad niyang tinawag ang Golden Winged Divine Bird. Sumakay siya kasama si Zhao Zhao at lumipad patungo doon. Hindi niya nakalimutan ang ilang salita ng panunukso kay Zhao Zhao. Zhao Zhao, malakas ang hangin dito. Kailangan kitang yakapin para hindi ka tanggayan ng hangin. Sa isang lugar sa gubat, ang tatay ng bida ay may dalang malaking espadang pangangaso. Nag-report ang isang subordinate. Sa malapit na lugar na ito, nakahanap kami ng Demon King. Mabuti, lahat, itaas ang inyong espiritu. Kailangan nating makuha ang King's Blood para sa aking anak. Habang naglalakad sila, maraming baging ang umatake sa kanila. Hindi maganda, may nag-aambush. Ang mga tauhan ng Yiklan ay napalibutan ng mga baging. Mahirap makatakas. 2 hindi pamilyar na figura. Sina Liu Feng at Kumo Elder. Ang lumitaw. Sila ay mga tao mula sa Green City Sword Sect, Tonfan Kiem Tinang. May balak din silang sa Demon King. Ang Demon King ay maaari lamang sa amin. Agad na pinakawalan ng Elder ang kanyang chi upang kontrolin ang mga baging. Na nagdulot ng malubhang sugat sa tatay ng bida at sa mga sundalo. Dumating din sina King Thin at Zhao Zhao. At hindi sinasadyang nakita nila ito. Naglakas loob silang galawin ang aking tatay. Unggoy, lumabas ka. Mula sa malayo, narinig ang isang malakas na hiyaw. Mayroong isang bagay na mabilis na lumipad patungo sa 2 iyon. Iyon ang Demon King na hinahanap nila. Na nagpatigagal sa 2 iyon nang makita ang Demon King. Bakit lumabas ang Demon King dito? Sa isang stamp ng unggoy, nagkaroon ng pagsabog. Ang Elder ay tumalsik sa langit. Habang pinapanood ng alagad, ang kanyang mga mata ay halos lumuwa. Hinawakan ng unggoy ang isang binti ng Elder at tiningnan siya ng isang napakakaibig-ibig na mukha. Pagkatapos noon, ginawa niya itong isang astronaut. Lumilipad pabalik-balik sa bilis ng liwanag. Malumanay niyang binunot ang isang malaking puno sa tabi. At kaagad na ginawa ang isang bagong bahay para sa kanya. Inilibing siya sa ilalim ng puno upang mapalapit sa kalikasan. Nagtaka ang tatay ng bida. Ito ang Demon King. Hayop, napaka-abnormal nito. Ang alagad na bata pa at walang karanasan sa buhay. Kung mapapatay ko ang Demon King, maaari akong maging alagad ng Sword Pavilion. Sa kabutihang palad, dala niya ang kanyang pampamilyang espada. Sumugod siya na may paniniwala sa magandang kinabukasan. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng pangarap. Isang suntok ang nagdulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo. Hindi niya kinaya ang isang galaw at lumipad ng mataas at malayo. Sa isang salita ng kontrabida, tiyak na babalik ako. Iyon ay sinabi ng narrator. Hindi niya iyon nasabi. Ang pulang espada ay hindi sinasadyang nahulog sa harap ng tatay ng bida. Ang Demon King ay puno rin ng pagnanais na pumatay. Nakatingin sa direksyong ito. Dumating na. Ito ang magandang pagkakataon upang makuha ang King's Blood para sa aking anak. Si Dick King Thin ay nagpadala ng psychic message sa unggoy. Ganyan na ang ugali mo. Ibigay mo ang iyong King's Blood sa aking tatay. Pagkarinig nito, ginupit ng unggoy ang kanyang kamay. Nagtaka ang tatay ng bida. Ano ang ginagawa nito? Tribal Chief, mukhang binibigyan niya tayo ng King's Blood. Nang makita ang tuliro na unggoy, naisip ng tatay ng bida. Sa tingin ko may sakit ito sa utak. Bakit kusa niyang inilalabas ang King's Blood? Tapos na ang aking donasyon ng dugo. Aalis na ako. Hindi na kailangan magpasalamat sa akin. Wala akong pakialam. Basta totoo ang King's Blood. Sino ang may pakialam kung may sakit ito sa utak? Matapos umalis ang lahat, isang kamay ang lumitaw mula sa mga durog na bagay. Ang Elder ay nagkunwaring patay kanina. Nakahiga doon. Ngayon na umalis na ang lahat. Lumabas siya. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Sinabi ko na hindi siya patay. Paanong madaling mamamatay ang isang taong nagal-inang ng wood element technique? Sina King Thin at Zhao Zhao ay lumitaw sa harap niya. Naglakas loob kang paglaruan ako. Mamamatay ka. Galit na galit siya at nagpakawala ng mga galaw. Maraming baging ang sumaksak patungo kay King Thin. Mga petty trick lang. Sa isang sulyap lang.
Nagsimulang gumana ang tear ants ay. Lahat ng baging ay nasira. Isang bahagi ng divine sense ang lumipad. Tumusok sa ulo ng elder. At pinadala siya sa malawak na ina ng lupa. Hayop, kahit patay, hindi nakalimutang mag-iwan ng magandang bagay. May nahulog mula sa kanya. Kinuha niya ito isang token ng Heavenly God Hall. Nang makita ni Dick Kingpin ang token, mga tao na naman mula sa Heavenly God Hall. Sinabi ni Jiao Jiao, palubog na rin ang araw. Dapat na rin tayong umuwi. Sige, siguradong hinahanap ako ng aking tatay kung saan-saan. Ang usapin tungkol sa Heavenly God Hall. Imbestigahan natin kapag may oras. Sa Yi Clan, handa na ang tatay ng bida sa isang mangkok ng King's Blood. Nahanap mo na ba ang aking anak? Sabihin mo siyang bilisan ang pag-uwi. Mainit pa ang King's Blood. Bumalik si Kingpin. Nagkukunwaring walang alam. Tatay, may kailangan po ba kayo sa akin? Masayang sinabi ng tatay ng bida. Anak, nakuha ko ang King's Blood para sa iyo ngayon. Mabuti kong anak, pagkatapos mong inumin ang mangkok na ito ng King's Blood. Opisyal ka ng magiging martial cultivator. Balak niyang sabihin, walang silbi ang pag-inom nito. Kahit ang Saint's Blood ay baka hindi kayang basagin ang lahat ng seal sa akin. Ngunit ang kanyang tatay ay puno ng pag-asa sa harap niya. Paano niya ito tatanggihan? Sinabi ng tatay ng bida sa kanya. Bilisan mo at inumin mo ito. Tingnan natin kung epektibo. Kung magtagumpay ka, maaari kang maging martial cultivator. Sige, bilisan mo at inumin mo habang mainit pa. Sinabi ni Kingpin. Sige, iinumin ko. Ngunit sa isang kondisyon. Kailangan ding uminom ang lahat ng tao sa Yi Clan kasama ko. Isang maliit na kondisyon lang iyan. Alam ni Dick Kingpin na walang epekto sa kanya ang King's Blood. Ngunit para sa karamihan ng mga tao sa Yi Clan, ito ay isang napakahalagang bagay. Ang maliit na unggoy ay nag-donate din ng maraming dugo. Sapat para sa kanilang lahat. Kung iinom sila nito, magiging mas malakas sila, at tataas ng malaki ang lakas ng Yi Clan. Isang maliit na kondisyon lang iyan. Kinuha ng tatay ng bida ang mainit na mangkok ng dugo. Halina't lahat tayo. Itaas natin ang ating mga tasa para sa aking anak, si Dick Sisifong. Lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga tasa ng dugo. Ang mangkok na ito ay para sa ating young master. Ang espiritu ng lahat ay mataas. Sino ang magbibigay ng ganoong kayaman sa mga mababang ranggo upang inumin? Ang King's Blood sa kontinenteng ito ay hindi madaling makuha. Sa labanan para sa King's Blood kanina, tiyak na malubha ang sugat ng tatay ng bida. Sa mangkok na hawak ni Dick Kingpin, madali niyang nilagyan ng high-grade hilang pill. Ang isang piraso nito na hinalo sa King's Blood ay magiging doble ang epekto. Nagliwanag ang pill pagkalagay nito at mabilis na natunaw. Mabilis na pinalitan ni Dick Kingpin ang kanyang mangkok sa tatay ng bida. At walang alam ang tatay ng bida. Tinanggap niya ito. Ang mangkok na ito ay naglalaman ng makapal na spiritual energy. Isang perpektong mangkok ng King's Blood. Walang gaanong sinabi ang tatay ng bida. Ininom niya ito lahat sa isang inuman. Tumayo sa tabi si Dick Kingpin. Masaya at kontento. Ang palabas na ito ay maituturing na tagumpay. Nang inumin ito ng tatay ng bida, nakaramdam siya ng kakaiba. Bakit hindi normal ang pakiramdam na ito? Bigla, isang napakalakas na agos ng spiritual energy ang kumalat sa buong katawan ng tatay ng bida. Hindi niya maiwasang magulat. Bakit ito gumugulo tulad ng alon ng dagat sa aking katawan? Napakaganda ng pakiramdam. Parang muling nabuhay. Lahat ng sugat ay gumaling. Ang cultivation base ni Dick Sisifong ay patuloy na tumaas. Ang kidlat ng kapahamakan ay napalibutan ng buong langit sa paligid ng Yi Clan. Si Dick Sisifong ay malamang malapit nang mag-breakthrough sa Battle God Realm. Sa sandaling ito, si Dong Fangzon ay nag-iisip ng plano ng 4 na malaking angkan. Tumunghay siya sa langit at nakita ang kidlat ng kapahamakan na lumabas. Ang direksyon na iyon ay hindi ba ang direksyon ng Yi Clan? May nag-breakthrough ba sa Battle God Realm sa Yi Clan? Sa sandaling ito, siya ay nasa sedan chair. Hindi mabilang na tao ang nagdadala. Papunta sa mayaman na katimugang rehiyon kung saan nakapwesto ang Yi Clan. Biglang may nataranta na tao ang tumakbo upang mag-report. Judging by his face, it was a very serious matter. Reporting, Tribal Chief. Ang mga tao ng 4 na malaking angkan ay papunta sa syudad. Narating na nila ang East Gate. Malapit na silang pumasok sa syudad.
Pagkarinig nito, sinabi ni Dick Sisifong, malapit na ang awakening ceremony ng aking pinakamamahal na anak, at naglakas loob silang pumasok ng ganyan kaangas. Siguradong nanggugulo sila. Nang marinig ito ni Dick Kingpin, hinawakan niya ang kamay ni Zhao Zhao. Nagtatanong si Zhao Zhao, Young Master, saan mo ako dadalhin? Siyempre, pupunta tayo sa East Gate. Napakaabalang lugar iyon. Puntahan natin at tingnan. Agad na sumunod si Zhao Zhao, na may magandang kaluluwa. Ano ang gagawin natin doon? Young Master, siyempre, titingnan natin ang aking mga magiging asawa. Agad siyang tumakbo papunta sa East Gate. Ang mga tao ng Imperial Family ay dahan-daang pumapasok sa syudad. Napakagrandyoso, maraming tao at kabayo. Dala ang isang napakalaking sedan chair. Sumigaw ang kapitan ng napaka-arogante. Lahat, pakinggan ninyo. Bakit walang sino mang nakatayo rito upang salubungin ang ating grupo pagpasok sa syudad? Gayunpaman, ang mga residente ng syudad ay walang pakialam. Walang sino mang nagbigay pansin sa kanya. Bawat isa ay gumagawa ng sarili niyang bagay, na parang walang nangyari. Mas naging agresibo siya. Saan si Dick Sisifong? Bakit wala siya rito? Paano niya naglakas loob na balewalain ng Imperial Family na pumunta rito nang hindi lumalabas upang sumalubong? Tunay na kawalan ng respeto. Tiyak na i-report ko ito sa emperador upang patawan ng death penalty ang buong pamilya niya. Walang sino man ang makakabatikos sa autoridad ng Imperial Family. Pagkatapos niyang magsalita, isang matandang lalaking may dalang kahoy ang lumapit sa harap niya. Ang matandang lalaki ay hindi nagpakita ng takot sa kanya. Sumigaw siya diretso sa mukha ng kapitan. Walang hiya, sino ka? Naglakas loob kang direktang tawagin ang pangalan ng aming City Lord. Ang pangalan niya ay hindi maaaring tawagin ng isang tulad mo. Pagkarinig nito, nagalit ang kapitan. Namula ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang sibat at sinaksak diretso sa matandang lalaki. Gusto mong mamatay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sumaksak. Nais niyang kunin ang buhay ng matandang lalaki. Isang mabait na taong dumaan ang naghagis ng bato upang iligtas siya. Ang bato ay lumipad ng napakalakas. Lumampas sa balikat ng matandang lalaking may dalang kahoy. Tumama ang bato diretso sa sibat sa kamay niya, na nagpatalsik dito ng malayo. Ang kapitan ay nagulat. Buo pa yan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang nakamaskarang tao na may hawak na ilang piraso ng bato sa kamay ay walang iba kundi ang ating Young Master Dick. Lumapit siya. Mukhang napakakol. Samantala, si Zhao Zhao ay lumapit upang tulungan ang matandang lalaki. Nagtaka ang matandang lalaki. Sino ang batang ito na naglakas loob na saktan ng isang general? Tumayo si Dick Kingpin at sinabi sa kapitan, kung hindi ka tatahimik, pupugutan ko ang iyong ulo at gagawin ko itong football. Pagkarinig nito, umakyat ang dugo sa ulo ng kapitan. Ang kanyang mukha ay napuno ng ugat. Galit na galit siyang sumugod upang atakihin si Dick Kingpin. Ang biglaang atake na ito ay napakalakas. Sumigaw si Zhao Zhao sa tabi. Young Master, mag-ingat. Si Kingpin ay casual na naglalaro ng mga bato sa kanyang kamay. Ikaw ay isang manok lamang. At naglakas loob kang magpakita ng kapangyarihan sa harap ng Young Master na ito. Inihagis niya ang isang bato na may kasamang napakalakas na spiritual energy. Mabilis na lumipad ang bato patungo sa kapitan. Isang galaw lang, at natalo niya siya. Napakahina talaga. Ang bato ay tumama sa kanyang mahinang punto, na nagdulot ng sakit sa kanya. Sumimangot siya at bumagsak sa lupa. Sa paanan ni Dick Kingpin. Ang isang batis ay nais makipagkumpitensya sa karagatan. Sa harap ng Young Master. Tiyak na mabubuwag ka. Malamig na itinaas ni Dick Kingpin ang kanyang paa. Sa kanyang mukha ay may nakamamatay na tingin. Tulad ng isang Diyos na nakatingin sa mga mortal. Naglakas loob kang magingay sa teritoryo ng aking hiklan. Tunay na gusto mong mamatay. Ang natalo na kapitan, nakahiga sa lupa, ngayon ay natatakot na. Ang kanyang mukha ay basa sa pawis. Ang kanyang mukha ay blanca. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng buhay. Ngunit si Kingpin ay walang pag-aatubili. Tinapak niya ang kanyang ulo, na nagpadala sa kanya sa kabilang buhay. Ito ang presyo na babayaran mo kapag naglakas loob kang insultuhan ang aking hiklan. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka sa iyong bibig. Mula sa sedan chair na kasama sa escort, isang babae na nakasuot ng pulang damit ang lumabas. Napaka-sexy.
Sumunod sa kanya ang 3 iba pang magagandang babae. Sila ang mga eldest daughter ng 4 na malaking angkan. Bawat isa ay napakaganda, mga babaeng pangarap ng libo-libo. Sinabi ng prinsesa ng Dongfeng clan. Napakalaki ng lakas ng loob ng Yi clan. Hindi nila iginagalang ang aming imperial family. Bilisan mo at tawagin ang Yi clan dito upang lumuhad at salubungin kami. Kung hindi, hindi na niya kailangan pang maging city lord. Matapos sabihin ng prinsesa ng Dongfeng clan, si Dongfeng Ping, na ipatawag ang buong pamilya Li upang salubungin siya. Sumagot si Zhao Zhao, talagang napakalaki ng iyong kapangyarihan. Prinsesa ha, hindi mo ba tiningnan kung nasaan ka? Hindi ito ang iyong imperial palace. Paano ka naglakas loob na maging bastos dito? Sumigaw ng malakas si Dongfeng Ping nang may pagmamataas. Walang hiya. Anong uri ng ligaw na aso ang naglakas loob na magingay sa harap ko? Mga tao, lapitan niyo siya at sampailan niyo siya sa mukha. Isang malaking, maitim na sundalo ang lumapit kay Zhao Zhao. Handa na talagang sampailan siya sa mukha. Naglakas loob kang hawakan ang babae ni Dick Kengthin. Hayop, gusto mo talagang mamatay. Agad niyang ginamit ang Tear Ant's Eye. Divine Technique, isang tingin lamang. Nagpakita siya ng nangingibabaw na aura. Isang galaw lang, at ang batang iyon na gustong mamatay ay umubo ng dugo at namatay. Ang kasalanan ng pagiging tanga at paggalaw sa babae ng isang taong hindi dapat galawin. Agad siyang bumagsak sa harap ni Dongfeng Ping, na nagulat dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumagsak ang kanyang sundalo. Galit na galit siya at sumumpa. Fevat, lahat kayo ay Fevat. Maganda siya, ngunit mainitin ang ulo. Sapat na para sa buong combo. Nagpakita si Kengthin ng mukhang napakagwapo at sikat. Lumingon siya patungo sa 4 na magagandang dilag at sinabi, "Aking mga asawa, kayo nga ang aking mga fiancé. Hindi ba, sa tagal ng panahon, baka nakalimutan ninyo na nang ipinanganak ako. Ipinangako na ng aking tatay ang kasal para sa akin sa higit 50 pamilya. Tunay na ang harem ay hindi natatakot na maging walang laman." Nagyakap si Kengthin. Nagpapakita ng isang picture frame na hugis. At nagpunyagi, "Ang ganda ninyo. Parang galing sa panaginip. Tunay na mga magagandang dilag. Ang inyong mga likuran ay napakakurba. Tiyak na ipapanganak ninyo sa akin ang isang malaking, malusog na batang lalaki. Lahat kayo ay magagandang dilag. Ang isa ay mas maganda kaysa sa isa pa. Napakabuti. Karapat-dapat na ang aking tatay ang pinakamahal sa akin." Ang prinsesa ay mayroon pa ring matalas na bibig. Walang hiya. Sino ka na naglakas loob na gumawa ng ganoon sa harap ko? Si NHAC Tintin, Yudingding, ay medyo mas malumanay. Tumayo siya at nagtanong, "Kuya, sino ka?" Ito ang fiancé ni Kengthin. Isang tao mula sa Yuklan. Isa sa 4 na malaking angkan. Nakangiting malumanay si Dick Kengthin. "Pakinggan mo ng mabuti. Ako si Dick Kengthin. Ang paboritong anak ng may akda, si Kengthin mula sa NHT True Kengthin, One Pillar Piercing Heaven. Ako rin ang inyong magiging asawa sa hinaharap. Sa lalong madaling panahon, aalagaan ko kayong mabuti." Ang aura na ito, talagang hindi ito biro. Isang tao na may 5 bangka, fiancés, nang sabay-sabay. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagalit sa maliit na prinsesa. Kumibo ang kanyang mga labi at sumigaw, na halos mapatalon ang mga sundalo. "Bilisan na kayo. Anong ginagawa ninyo dyan? Mga bata, sumugod kayo at patayin ninyo siya para sa akin. Ano pa ang hinihintay ninyo?" Agad na sinunod ng mga sundalo ang utos ng prinsesa. Itinaas nila ang kanilang mga espada at nagbuo ng porma sayon. Papunta kay Dick Kengthin. Ang dami ay hindi kakaunti. Ang lahat ay may malaking espiritu. Nang makita ito ni Kengthin, lalo siyang nagpakita ng mukha ng pananabik. Nagustuhan ko ang ganitong mainitan na ugali. Si Zhao Zhao, na nakatayo sa tabi, ay nag-aalala para sa kanya. "Young master, malapit na niya kayong patayin. At nakangiti pa rin kayo. Kanina, marami kayong hawak na bato. Na-drug trip ba kayo?" Malumanay siyang sumagot kay Zhao Zhao. "Prinsesa, siya ay anak ng emperador. Isang gininto ang sanga at jade leaf. Siyempre, medyo mayabang siya. Hindi tayo nagmamadali ngayon." Sa isip ni Kengthin ngayon ay ang eksenang ito, kapag pinakasalan ko na siya at dinala ko na siya sa bahay. Malalaman niya kung gaano kahirap. Araw-araw,
Yayakapin ko siya at hahagupitin ko ang kanyang likuran hanggang sa siya ay sumunod. Hanggang sa siya ay maging masunurin at inosente. Ngunit nang makita ng prinsesa ang mukha na iyon, lalo siyang nagalit. Kumibo siya sa kanyang mga labi at sumigaw ng malakas, na halos mapatalon ang mga sundalo. Bilisan na kayo. Anong ginagawa ninyo dyan? Mga bata, sumugod kayo at patayin ninyo siya para sa akin. Ano pa ang hinihintay ninyo? Agad na sumugod ang mga sundalo ng buong tapang patungo kay Dick Kingpin, na nagpapanik ng kaunti kay Zhao Zhao na nakatayo sa tabi. Young Master, inaatake na nila kayo. Mabilis na lumitaw ang isang figura. Tumigil na kayo. Nagpatigil ito sa lahat. Sumusugod kayo sa Young Master ng Yi Clan. Sa teritoryo ng aking Yi Clan. Hindi ba ito labis na kayabangan? Hindi nyo ba isinasaalang-alang ang aking Yi Clan? Ito si Yi Haifeng, ang kapatid ng tatay ng bida. Ang prinsesa ay naghahanap pa rin ng gulo. Sino ka? Bakit hindi ka lumuhad sa harap ng prinsesa na ito upang magbigay pugay? Kung hindi dahil sa pabor na siya ang fiancé ng aking maliit na tiyan. At may kasunduan sila, sinampal na kita ng 2 beses. Nang makita niya ang isang mas makapangyarihang tao na lumitaw, medyo natakot siya at tinawag ang kanyang backer. Lumingon siya sa sedan chair sa likod. Uncle Zon, pagkatapos nating bumalik sa kabisera, gusto kong iparade ng aking Imperial Father ang lugar na ito. Dahan-daang bumaba si Dongfang Zon mula sa sedan chair. Masyadong bata pa ang prinsesa. Ang kanyang mga salita ay medyo nakakasakit. Umaasa akong maging mapagparaya ka, Kuya Haifeng. Siyempre, magiging mapagparaya ako. Sa hinaharap, siya ay magiging manugang ng aking Yi Clan. Paano ko siya babaliwalain? Nang marinig ito ng prinsesa, sinabi niya agad, ako ang hindi nais na maging asawa ng isang trash. Paano siya karapat-dapat sa akin? Pagkarinig nito, nagalit si Haifeng. Kumulo ang kanyang dugo. Ito ang unang pagkakataon na tinawag mo ang aking apo na trash. Kung may isa pang pagkakataon, huwag mo akong sisihin. Hindi kita palalampasin. Si King Thin sa likod ay medyo nagulat din. Ha, ang aking tiyuhin ay karaniwang napakamahinahon. Tinawag siya ng babae na Fevat at pinakawalan ang lahat. Sinabi niya agad, tatawagin ko siyang Fevat. Ano ang magagawa mo? Ano ang magagawa mo? Tunay na mas mabilis ang kanyang bibig kaysa sa kanyang utak. At agad siyang nasampal. Halos masira ang kanyang bibig. Matapos kumanta, nakatanggap siya ng mainit na premyo. Na-warn na kita, pero hindi ka nakinig. Wow, ginawa niya talaga. Napanood ni Dick Kingpin ang eksenang ito. Napakaka-interesante. Ang aking tiyuhin ay talagang isang ibos. Natigilan din si Zhao Zhao at tinakpan ng kanyang bibig. Baka bamuka ito ng malaki. Ano ang magagawa ko sa iyo? Isasampal kita. Akala mo ba nag-aayuno ako? Ako, si Dick Haifeng. Sinabi ko, gagawin ko. Matapos sampailan si Dongfang Ping. Siya ay natigilan. Ano ang nangyari? Lumingon siya at sinabi, naglakas loob ka. Ang aking Imperial Father ay hindi pa ako nasasaktan mula nang ako ay bata pa. Ano ka upang saktan ako? At sinaktan mo pa ang aking mukha. Lahat ng Imperial Guards, patayin ninyo siya. Ang mga gwardya ay lumingon upang tingnan ang reaksyon ni Dongfang Zon. Mula nang bumaba siya, siya ang namumuno rito. Galit na galit siyang tumingin kay Haifeng. Dick Haifeng, naglakas loob kang saktan ng prinsesa. Ang insultuhan ang young master ng aking Yi Clan. Huwag na nating pag-usapan ang pagsampal sa kanya. Kahit patayin ko siya. Ano ngayon? Hindi ba't siya ay may congenital trash physique? Kung siya ay FETH, trash physique, o hindi? Kailangan pa nating hintayin hanggang sa awakening ceremony upang malaman. Kahit pa siya ay FETH, hindi pa rin karapat-dapat na tumayo siya rito at magsalita ng walang kaparirakan. Akala mo ba natatakot ako sa inyong imperial family? Pagkarinig nito, tila nag-alinlangan si Dongfang Zon. Nag-isip siya ng matagal. Lumingon siya at umalis. Sinabi niya sa lahat na pumasok sa syudad. Agad na sumunod ang mga gwardya. Naiiwan si Dongfang Ping. Nakaramdam ng kawalan ng katarungan at tinawag si Uncle. Uncle Zon, bakit ganito? Uncle Zon, hahayaan na lang ba natin ito? Namamaga na ang mukha ko. Sinabi niya sa kanya ng seryoso. Huwag magmadali, hintayin natin ang awakening ceremony. Sa panahong iyon, mayroon tayong bagay na magpapahiya sa kanila.
Nang makita ng mga residente ng syudad na umalis na sila, hinamak nila sila. Ano ang Imperial Family? Sa teritoryo ng aking Yiklan. Hindi rin kayo maaaring maging bastos. HMMPH. Nakatayo sa tabi. Pinanood ni Dick Kingpin ang lahat. Nakagawa na siya ng mga obserbasyon. Ang isa ay matigas ang ulo. Bastos, mayabang, at napakatigas ang ulo. Kung maaari siyang turuan ng kaunti, siya ay magiging isang perpektong lolita. Si Lai Yuvi, Li Yuwei, ng Liklan ay iba, siya ay malamig tulad ng yelo ngunit may malakas na personalidad. Ang kanyang katawan ay walang puna. Ang huling dalawa ay sina NG Thin Thin, Wu Tian Tian, at NHAC Tin Tin, Yu Ding Ding. Ang isa ay may napakalaking, kaluluwa, chest, ngunit walang utak. Habang ang isa ay mukhang malamig sa labas ngunit mainit sa loob. Lahat ng apat ay mga top-tier beauties. At lahat sila ay maaaring mapunta sa aking harem. Pagkatapos umalis ni Dong Fangzon, galit na galit siyang binagsak ang kanyang kamay sa mesa. Napakainis. Naglakas loob silang saktan ang gininto ang sanga. Ang Jade Leaf na prinsesa. Ang Yiklan ay talagang gustong magrebelde. Sa kabilang banda, tingnan natin kung anong walang silbi na Martial Meridian ang magagawa ng batang iyon bukas. Akala niya ba siya ay isang henyo? Nakaupo kasama si Dong Fangzon ay ang ilang matatanda mula sa tatlong malaking angkan. Si Lai Thao Elm, Li Daolin, ng Liklan ang nagsalita. Nang pumasok ako sa syudad, ginamit ko ang aking peering eye, kainon, upang makita ng malinaw ang katawan ng batang iyon. Ang kanyang Martial Meridian ay nakablock, at ang kanyang dantian ay hindi gumagana. Siya ay isang FETH, trash physic. Paano siya majay gising? Majay gising niya ang ano? Nagpakita si Dong Fangzon ng nasisiyahang mukha. Ah, ganoon ba? Kuya Lee, malinaw mo siyang nakita. Siguradong hindi ka nagkamali, hindi ba? Siyempre, ang aking peering eye ay naglakbay sa buong mundo at hindi kailanman nagkamali. Mabuti, hanggat siya ay mabaygo sa paggising. Magkakaroon tayo ng dahilan upang kanselahin ang kasal sa Yiklan sa mismong lugar. Sa panahong iyon, titingnan ko kung paano bababa sa entablado si Dick Sifong. Si NHAC Vanton, Yu Wanqing, na umiinom ng tsaa, ay nagsalita. Ang ating mga tiktik, amti, ay nakapasok na sa syudad. Hanggat maglakas loob si Dick Sifong na lumaban, maaari nating gamitin ang pagkakataong ito upang bigyan tayo ng dahilan at puksain ang Yiklan mula sa katimugang rehiyon. Habang masigla silang nagpaplano, may pumasok, na nagpatigil sa kanilang lahat upang tingnan kung anong balita ang dumating. Si NGTRUNG Ton, Wu Changqing, ng Wuklan ang pumasok. Nakita niyo ba ang apat na mahahalagang babae natin? Ang prinsesa, sina Tian Tian, Yu Wei, at Ding Ding. Wala na sila. Ang sitwasyong ito ay medyo nakakapanik sa apat. Paano ito nangyari? Sila ay sabay-sabay na nawala. Hindi naman siguro ang Yiklan ang gumawa nito. Hindi ba? Ngunit marahil hindi. Ito ang teritoryo ng Yiklan. Kung gustong gumalaw ni Dick Sifong, hindi niya kailangang gawin ito ng palihim. Ano ba talaga ang nangyayari? Saan sila sabay-sabay pumunta? Sa sandaling ito, sa Yiklan, sa tirahan ni Dick Kingpin. Si Zhao Zhao ay nakaupo at kumakanta para sa kanya. Bawat linya ng kanta ay napakapino. At matapos marinig ito sa loob ng 18 taon, si Kingpin ay kabisado na ito. Nakahiga siya doon at nakakakanta rin. Walang mali kahit isang salita. Ang layer ng seal ay unti-unting nawawalan ng dugo points. Pagkatapos ng pag-awit, nabawasan ito ng isang dugo. Ang unang layer ng seal ay 78 dugo na lang ang natitira. Sa wakas, malapit na itong masira. Lumingon si Kingpin patungo kay Zhao Zhao na may mainit na ngiti. Napakasipag talaga ng aking Zhao Zhao. Si Zhao Zhao sa sandaling ito ay nag-aalala para sa kanya. Young Master, nakangiti pa rin kayo. Bukas na ang araw ng inyong paggising. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kung hindi kayo majay gising, tiyak na sabay-sabay nakakanselahin ng 4 na pamilya ang kasal. Tiyak na mapapahiya ang Young Master at ang ating Yiklan. Bakit ka nakaupo dyan na nag-aalala? Ano pa ang magagawa natin? Sino ang Young Master na ito? Paano makakabaliw sa akin ang mga bagay na ito? Hinawakan ni Dick Kingpin si Zhao Zhao. Kung kanselahin nila lahat ng kasal, okay lang din.
Tayong dalawa lang ang magpapakasal. Mas maganda pa, tanging si Dick Kingpin at ang aking Jiao Jiao. Pagkatapos noon, mamumuhay ng masaya at magkakaroon ng mga anak hanggang sa maging sapat na para sa isang football team. Si Jiao Jiao ay labis na nahihiya. Young master, ang malas mo talaga. Kung magsasalita ka ng ganoon na romantic, sino ang makakayanan? Habang nasa eksena sila ng romance novel, may pumasok upang mag-report. Young master, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino ang naghahanap sa akin sa ganitong oras? Hindi po alam ng subordinate. Hindi po malinaw ang mukha ng taong iyon. Okay, lumabas ka muna. Pupunta ako sa labas upang tingnan kung sino. Sinabi ni Jiao Jiao. Young master, gusto niyo po bang sumama ako? Si Kingpin, na nakayakap pa rin sa magandang babae kanina. Manatili ka rito at magpahinga ng mabuti. Kailangan ko na maayos ang iyong espiritu. Mamaya kapag bumalik ako, aawitan mo ulit ako ng kadaw. Pumunta siya sa living room upang makipagkita sa estranghero. Isa itong babae na nakasuot ng itim na balabal. Sa ganitong oras, isang babae ang naghahanap sa kanya. Tunay na isang mapalad na kapalaran. Nang tanggalin niya ang kanyang balabal, walang iba kundi ang ating matapang na prinsesa. Sa hating gabi, personal kang dumating dito upang hanapin ako. Sumalubong si Kingpin. Aking asawa, bakit mo ako hinahanap sa ganitong oras? Nagpakita si Dong Fangping ng isang kaibig-ibig na mukha na nagpapabaliw sa sinuman. Dick Kingpin, dumating ako upang humingi ng tawad sa iyo tungkol sa nangyari kanina. Sa gabing ito, napag-isipan ko ng mabuti, at naunawaan ko, kung may kasunduan tayo, iyon ay tadhana mula sa langit. Habang nagsasalita, tumakbo siya at yamakap kay Dick Kingpin. Kung ang isang bagay ay ibinibigay, paano mo ito tatanggihan? Niyakap niya ito ng masaya. Ang iba ko pang mga kapatid ay naunawaan na rin. Sinabi nila sa akin na kumatawan sa kanila upang anyayahan ka roon upang magkita-kita silang lahat. Saan sila naghihintay sa akin ngayon? Sa likod mismo ng kalapit na bundok. Nagpakita si Dong Fangping ng malandi na ugali kay Kingpin. Kung handa kang kasama ko upang ayusin ang alitan, dadalhin kita doon kaagad upang ayusin ang lahat ng payapa. Talaga, isang kabataang nalilito dahil sa mga babae sa katimugang rehiyon. Nang marinig ang mga matatamis na salita, masaya niyang tinanggap. Sige, hindi ako magagalit sa aking mga asawa. Sige. Ngayon din, puntahan natin iyon. Magkita-kita tayo sa aking mga asawa. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at malamig na hangin sa tuktok ng bundok sa likod ng syudad. Tatlong magagandang dilag, sina Tian-Tian, Ding-Ding, at Yue, ang naghihintay kay Dick Kingpin. Magagandang tao at magagandang tanawin. Tunay na isang bihirang kaligayahan sa mundo. Nang dumating si Kingpin, niyakap niya ang dalawang babae sa kanyang mga braso. Tunay na tadhana ito. Ang young master na ito ay kailangang magtayo ng isang harem. Pagkatapos noon, ito ang eksenang nais ng may akda na inggitin ng mga kabataang lalaki. Si Dick Kingpin, nag-iisa sa mga yakap ng apat na magagandang dilag. Sila lahat ang mga eldest daughter ng apat na malaking angkan. Lahat sila ay magagandang dilag na pinangarap ng libo-libo. Ngunit ngayon, nag-iisa siya ang mayroon silang lahat. Hindi siya nag-aalala ng sobra. Sa sandaling ito, ang kanyang mga paa ay malapit na sa gilid ng bangin. Sino ang mag-aabalang bigyang pansin ang mga maliliit na detalye na iyon? Si Kingpin sa sandaling ito ay masaya tulad ng isang immortal. Aking mga asawa, napaka-entusiastiko ninyo ngayong gabi. Ngunit kung masyado kayong entusiastiko, hindi rin ito maganda. Hindi ko na kayang tiisin. Habang masaya siya tulad ng isang immortal, biglang ngumiti si Dong Fangping ng palihim. Pagkatapos noon, ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak si Dick Kingpin sa bangin. Ikaw, isang sirang fevat, trash. Mamatay ka na para sa akin. Nagtaka si Kingpin nang itinulak siya. Ha, ano ito? Sino ako? Nasaan ako? Bakit ganito ang pakikitungo sa akin ng aking mga asawa? Dahil ba masyado akong gwapo? Tunay na mahirap ang pagiging masyadong gwapo. Habang bumabagsak, sumigaw siya ng malakas. Oh, langit, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Ang mapagmataas na prinsesa ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Ikaw na fevat, trash. Ano ka? At talagang akala mo gusto ka ng prinsesa na ito? Tunay na isang ilusyon.
Ako, ang prinsesa na ito. Mamatay man ako, hindi ako magpapakasal sa Fevat na tulad mo. Si NHAC Tintin, Yu Dingding, ay inosenteng nagtanong. Prinsesa, okay lang ba talaga ang ginawa natin? Kung malaman ng Yiklan, ano ang gagawin natin? Kalmadong sumagot si Dong Fangping. Kung walang magsasabi, hindi magkakaroon ng kung. Patay na rin siya. Paano pa malalaman ng sinuman? Okay lang ang lahat. Si NHAC Tintin, Yu Dingding, na tuliro ngayon, ay lumingon upang tumingin sa bangin. Sa pagtingin pa lang, napapawisan siya. Napakataas dito. Ang maliit na kuya ay nahulog kanina at tiyak na naging mga piraso ng karne. Paano siya makakaligtas? Kinabukasan, sa kakahuyan ng Demon Beast King, si Dick Kingpin ay nakahiga at natutulog sa isang puno. Ang aking mga asawa ay talagang walang silbi. Ganito lang. At gusto na nila akong patayin. Pagbalik ko, kailangan ko silang turuan. Kailangan kong maging medyo mas malupit. Oras na para umuwi. Marahil ay malapit na rin magsimula ang awakening ceremony sa bahay. Ayusin muna natin ang mga damit. Isang beastman na may mga mabalahibong binti ang biglang lumitaw. Ito pala ang Haotian Dog, Haothin Khuyn, na pinalaki niya. Dumating siya upang mag-report. Master, malinaw ko nang naimbestigahan ang buong sitwasyon. Alam ko na ang distribusyon ng mga tiktik, amti, ng 4 na malaking angkan. Tinanong ni Kingpin, gaano kalayo na ang iyong imbestigasyon? Gaano karami ang mga tiktik? Sa kabuuan, may 438 na tiktik. Lahat sila ay napaka-brutal at nagtatago. Naghihintay ng utos mula sa 4 na malaking angkan. Ang utos na kanilang hinihintay ay ang paglipol sa Yiklan. Nagpakita si Kingpin ng kaunting pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata. Napakalakas ng loob nila. Kung naglakas loob silang pumunta rito, manatili sila rito magpakailanman. Kung may balak kayo laban sa Yiklan. Kung gayon, gumawa ka na ng galaw. Natanggap ng Haotian Dog ang utos at agad na umalis upang isagawa ito. Sa isang iglap lang, nawala ito. Young Master, nasaan kayo? Habang nakatayo siya, bigla niyang narinig ang boses ni Zhao Zhao. Nakakatuwa na nahanap niya siya sa malapit. Napakagaling niya. Si Zhao Zhao sa sandaling ito ay nakaluhod sa lupa at umiiyak. Sinabi ng Young Master na malapit dito si Divine Willow, Liuthn. Divine Willow, maaari mo bang gamitin ako upang hanapin ang Young Master? Kasalanan ni Zhao Zhao na hindi ako sumama sa kanya kahapon. Dahan-daang lumapit si Kingpin. Sa mga hakbang na napakagan, tumayo siya sa harap ni Zhao Zhao. Ikaw na tanga na babae. Bakit ka umiiyak ng ganito kalungkot? Hindi naman ako namatay. Na nagulat kay Zhao Zhao. Hindi makapagsalita, mabilis siyang tumayo at tumakbo upang yakapin si Kingpin. Young Master, okay lang kayo. Napakabuti. Nag-alala si Zhao Zhao na may mangyayari sa inyo. Tinawag niya ang Golden Winged Divine Bird. Nang marinig ng Master ang tawag, lumipad ito sa itaas ng 2. Okay, huwag nang umiyak, umalis na tayo. Malapit na rin magsimula ang awakening ceremony sa bahay. Kung hindi ako babalik, magkakaroon ng malaking gulo. Mula ngayon, hindi na kailanman aalis si Zhao Zhao sa Young Master. Sa sandaling ito, sa Yiklan, sa awakening platform, maraming tao ang nagtitipon. Dumating sila upang saksihan ang seremonya ng Young Master ng Yiklan. Tinanong ni Dong Fangzon ang prinsesa, saan kayo nagpunta kagabi? Ang Yiklan ay walang ginawa. Kagabi, dinala ko lang ang aking mga kapatid upang libangin ang sarili. Okay lang. Narinig ito ni Dong Fangzon at medyo nakaramdam ng ginhawa. Nakatayo sa awakening platform ang 2 tao. Si Dick Sisifong at si Dick Haifeng. Lumingon si Haifeng sa kanyang kuya. Kuya, kagabi si Xiao Tian, maliit na Tian, ay nawala ng walang dahilan. Nagpadala ako ng tao upang hanapin siya sa buong magdamag. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natagpuan. Pagkarinig nito, nataranto si Jifeng at nakita na hindi simple ang bagay na ito. May taong tiyak na gumawa ng kalokohan sa kanya. Patuloy na hanapin siya. Bukod pa riyan, magpadala ng mga tao upang palibutan ang lugar na ito. Kung may mangyari sa aking anak, huwag asahan na makakatakas ang kahit sino sa kanila. Sa ilalim ng entablado, nakaupo na ang mga tao mula sa 4 na malaking angkan. Handang-handa na naghihintay sa magandang palabas na malapit ng mangyari.
Kasama na rin doon ang 4 na magagandang dilag. Ang prinsesa ay nasisiyahan sa kanyang isipan. Napakasarap, malapit nang magsimula ang magandang palabas. Titingnan ng prinsesa na ito kung ano ang susunod na gagawin ng inyong yiklan. Biglang may ilang kabataan ang tumayo at nagsimulang magyabang. Tribal Chief Yi, dumating na ang oras para sa awakening ceremony. Bakit hindi pa kayo nagsisimula? Kailan pa namin kailangang maghintay? Oo nga, sa tingin ko, may takot na kaya hindi naglakas loob na Magi gising. Oo nga, ang isang taong may nakablock na dantian at nakablock na meridian mula pagkabata. Halatang trash. Nakakahiya talaga. Ang iba pa ay sumali rin. Kung takot kang mapahiya, huwag mo na lang gawin ang awakening ceremony. Sayang lang ang oras ko. Gusto ko pa namang makita kung gaano kalaking fevat ang batang iyon. Hindi ko inaasahan na hindi man lang siya maglakas loob na lumabas. Ang basura na tulad nito. Paano karapat dapat sa mga prinsesa na napakahalaga ng mga pamilya namin? Ang lahat na nakaupo sa ibaba ay patuloy na nang iinsulto. Nagsasalita ng malakas upang marinig ni Dick Sisifong na nakatayo sa itaas. Pagkarinig nito, nagalit si Dick Sisifong. Kumulo ang kanyang dugo, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at gumawa ng galaw. Naglakas loob kayong ipahiya ang aking anak sa harap ng maraming tao. Talagang hinahanap ninyo ang kamatayan. Di inaasahan. Ang maliit na young master ay dumating na. Ano ang gulo? Si Dick Kingpin at si Zhao Zhao ay dumating na. Ang mga taong iyon ay patuloy na nang iinsulto sa kanya nang makita nila siya. Ito ba ang trash? Young master sa alamat. Ang hitsura na ito ay talagang hindi karapat-dapat sa prinsesa at sa kanyang mga kapatid. Tunay na isang bulaklak na nakatanim sa basura. Nang makita ng prinsesa si Kingpin, labis siyang nagulat. Hindi pa siya patay. Paano ito nangyari? Sa ganoong kataas na lugar. Kahit isang battle emperor ay maaaring mahulog hanggang mamatay. Paano siya buhay pa rin? Si Dingding ay interesado sa kanya. Ang kuya na ito ay talagang kawili-wili. Si Dongfang Zun ay hindi natatakot. Dumating na siya. So what? Siya ay may congenital trash physique lamang. Walang paraan na Magi gising siya. Sa panahong iyon, mayroon pa rin tayong dahilan upang kanselahin ang kasal. Nang makita ng tatay ng bida na bumalik ang kanyang anak, napaiyak siya sa tuwa. Ang batang ito, halos magawa ko ng hiwain ang lahat ng mga manok na ito. Okay lang na bumalik siya. Mabuti. Lola, huwag mag-alala. Dahil sa teritoryo ng ating pamilya. Paano mangyayari ang anuman? Kagabi, pumunta lang ako upang tamasahin ang gabi. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon upang matulog sa labas upang malaman kung paano ito. Medyo nagulat si Dongfang Ping. Hindi niya pala sinabi ang nangyari. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Si Dongfang Zun at ang dalawang subordinate ay lumapit upang hamanin ang Tribal Chief Yi. Kung nakarating na siya, simulan na natin. Hayaan mong maghintay kami at makita kung anong resulta ang makukuha namin. Ang young master ng Yi Clan ay tiyak na Magi gising ng isang super strong bloodline. Siguradong medyo mas malakas kaysa sa aking aso. Hindi man lang nag-abalang sumagot si Kingpin. Dahan-dahan siyang umakyat sa platform kasama ang kanyang tatay at si Zhao Zhao. Tatay, simulan na natin. Ano pa ang hinihintay natin? Nagbigay din ng pampalakas loob ang kanyang tatay. Kahit hindi mo magawang magising ang iyong martial meridian. Huwag malungkot. Maraming daan ang martial cultivation. Palaging may daan na akma sa iyo. Tunay na ang aking tatay. Hinding-hindi niya ako iiwan. Inabot ni Dick Kingpin ang kanyang kamay at hinawakan ang bato sa platform. Zhao Zhao, awitan mo ako ng kadaw sa huling pagkakataon. Para maipakita ko ito ng bongga. Masayang pumayag si Zhao Zhao. Dahan-dahan niyang sinimulan ang bawat linya ng kadaw. Ang unang layer ng seal ay unti-unting natutunaw. Ang blood bar nito ay dahan-daang bumaba, hanggang sa naging 0. Lahat ng seal ay nasira. Alisin ang seal ngayon din para sa akin. 18 taon na. Ikaw na hayop na tiyan daw. Hindi mo pa rin ako kayang i-seal. Ang kanyang aura ay agad na nagbago. Naging napakapambihira. Pagkatapos noon, nagpatulo siya ng isang patak ng Essence Blood, Tin Huyet, upang isagawa ang seremonya. Ang patak ng Essence Blood na ito ay dahan-daang bumagsak at tumama sa bato sa platform. Agad na lumitaw ang kakaibang pangitain sa langit. Kumukulog at kumikidlat, hindi humihinto.
Hindi mabilang na purple lightning ang nagsisimulang kumilos. Naghahandang bumagsak, ngunit si Dick Kingpin ay nakatayo roon na nakahalukip-kip. Kalmado. Hindi nagpakita ng takot. Nasa tabi niya ngayon ang magandang sistema. Hayop na tiyan daw na iyan. Mananatili ako rito at hahayaan ko siyang umatake. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya sa akin. Bigla, isang napakalakas na puwersa ang tumama diretso sa bato sa platform. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Naririnig sa buong katimugang rehiyon. Tiningnan ni Dick Kingpin ang puwersa na bumagsak kanina. Medyo kakaiba ito. Hindi ito ang lakas ng parusa ng langit, thin fat, o ang lakas ng tiyan daw. Ano ang lakas na iyon? Mukhang naka-target ito sa essence blood ni Dick Kingpin. Matapos sipsipin ng bato sa platform ang kanyang dugo, lumipad ito sa ere. Ang essence blood ay lumipad pataas at humalo sa puwersa na iyon, na nagdulot ng kakaibang pangitain. Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Nakatayo sa ilalim ng bato sa platform. Hindi pa rin naiintindihan ni Dick Kingpin kung ano ang nangyayari rito. Sinabi niya sa sistema, "Nakita mo ba iyon?" Sumagot ang magandang sistema, "Nakikinood din ako sa iyo dito." Matapos humalo ang essence blood sa puwersa na iyon, nawala ang kakaibang pangitain sa langit. Ang resulta ng paggising ay lumitaw ng malinaw sa bato. First grade Martial Meridian. Natigilan si Dick Kingpin ng ilang segundo. Ano ang resulta na ito? Nagpakita ng kakaibang pangitain ang langit at lupa. Pero first grade ang lumabas. Talagang gusto nila akong paglaruan. Ang mga tao sa ilalim ng platform, pagkatapos makita ang resulta, ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Tinatawanan ko ang mukha mo. Talagang first grade. Sa buhay ko, hindi pa ako nakakita ng first grade. Talagang fevat, trash. Ang mga tao ng Dongfang clan ay patuloy na tumawa. First grade. Mas mababa pa yan sa maliit na aso ko. Ngayon, nakita ko na ang hinaharap ng Yi clan. Iyan ay ang pagbagsak sa kamay ng batang iyon. Si Dongfang Zun ay medyo nagulat din sa kanyang puso. Talagang hindi nagkamali ang peering eye. Ang batang iyon ay talagang fevat, trash. Ang kanyang meridian ay nakablock. Ngunit kung siya ay FET-TH, trash physic, paano siya makakagising ng first grade Martial Meridian? Ang apat na asawa sa ibaba ay patuloy na humamok sa kanya. Ang Martial Meridian ay nahahati sa 9 na antas, mula first grade hanggang 9th grade. Sa itaas ng 9th grade ay may upper grade, peak grade, at saint grade. Sa mga ito, ang first grade ang pinakabasura, habang ang 9th grade ay itinuturing na pinakamalakas. Ang 3 antas sa itaas ay bihirang makita ng 1,000,000. Ang taong ito ay nagising lamang ng first grade Martial Meridian. Talagang fevat, trash. Karapat-dapat lamang siyang lumuhod at dilaan ang aming mga paa. At gusto pa niyang maging asawa namin. Talagang isang walang kabuluhang pangarap. Ngunit si Dick Kingpin, na nakatayo roon, ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Kakalabas ko lang ng seal ng buhay. Ang iba ay nakasil pa rin. Dapat ay FET-TH pa rin ako. Bakit ako nakagising ng first grade Martial Meridian? Agad niyang tinawag ang magandang sistema. Sistema, gusto kong buksan mo ang status panel para sa akin upang makita ko. Pagkarinig nito, sinunod ng sistema ang utos. Dahan-daang binuksan nito ang status panel ng host. Sa cheesy, kihay, niya, lumitaw ang isang napakaluma at misteryosong kaldero. Ang ibang stats ay nanatiling pareho. Ngunit lumitaw ang isang bagong linya, ibang Martial Meridian, Destiny Cauldron 9 tripods, Mendin CU din. Isa sa first grade Destiny Cauldrons. Agad siyang lumingon at tinanong ang sistema. "Ha, alam mo ba kung ano ito?" "Hindi ko alam. Ngunit sa palagay ko, marahil ito ay isang bagay na kapapanggising pa lang sa katawan mo." Sa ilalim ng platform, ang mga tao ay patuloy na sumisigaw at nang-iinsulto kay Dick Kingpin. "Fevat, trash, na tulad mo. Paano ka karapat-dapat sa mga dalaga namin? Yi clan, bilisan ninyo at kanselahin ang kasal." Agad na may figure na tumapak sa lupa at lumipad. Ang stamp na ito ay napakalakas, na nagpadurog sa lupa. Si Dick Haifeng, Yi Haifeng, ay tumayo sa himpapawid. Inilalantad ang kanyang lakas bilang peak 9th grade Battle Emperor. "Naglakas loob kayong ipahiya ang aking apo. Akala ninyo kung sino kayo. Gusto ninyong mamatay.
Agad siyang nagpakawala ng nangingibabaw na pressure. Ang mga tao sa ilalim ay napigilan ng pressure. Ang aura ni Haifeng ay nagpatahimik sa lahat ng sumisigaw. Ang tatlo sa panig ni Dongfangzon ay mga Battle Emperor din. Katumbas ng 9th grade Battle Emperor. Dick Haifeng, ano ang ginagawa mo? Ang 1st grade Martial Meridian ay fevat, trash. Bakit hindi dapat pagtawanan ng mga tao? Ang 1st grade Martial Meridian ay mas mababa pa sa aso ko. Sa pagkakataong ito, tiyak nakakanselahin natin ang kasal. Pagkatapos noon, pinakawalan nilang tatlo ang kanilang lakas. 3 agos ng lakas ang nagsanib upang harapin si Haifeng. Bigla, isang Battle God Force ang lumipad at tumama diretso kay Dongfangzon. Na nagulat sa kanya, sino ang naglakas loob na kanselahin ang aking kasal? Pupuksain ko ang buong pamilya niya. Ang Battle God Realm ay mas malakas pa rin. Sinugutan nito ang tatlong 9th grade Battle Emperors sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang combined defense. Nalaman na ang gumawa nito ay ang kanyang tatay. Sa malumanay na boses, nagsalita siya kay King Thin. Aking mahal na anak, kung hindi mo magawang magising ang iyong Martial Meridian, okay lang din. Dito, kung sino man ang maglakas loob na kanselahin ang kasal mo, papatayin ko siya. Pagkarinig nito, si Dick King Thin ay lubos na naantig. Karapat-dapat na ang aking mahal na tatay. Si Dongfangzon at ang dalawang pinuno ng angkan na nasugatan ay lumingon kay Dick Sisifong at sumigaw. Dick Sisifong, huwag kang maging mayabang. Naglakas loob kang saktan kami ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng digmaan ng mga angkan? Hindi mo ba isinasaalang-alang ang 4 na malaking angkan? Si Dick Sisifong ay walang anumang pagbabago sa kanyang mukha. Dongfangzon, akala mo ba hindi kita kayang gawin ng anuman? Gumagamit ka ng digmaan ng mga angkan upang takutin ako. Akala mo ba hindi ako maglakas loob na makipagdigma sa inyong 4 na malaking angkan? Agad siyang tumayo sa mataas na platform at nagsalita ng malakas. Aking hiklan, nasaan ang mga lalaki? Saan ang buong hukbo? Pumunta kayo at lumaban. Agad na lumitaw ang isang makapangyarihang hukbo. Nagtipon sa harap ng 4 na pinuno ng angkan. Nagulat sila at natigilan. Naglakas loob siyang gawin talaga iyon. Mas nagulat si Dongfangzon sa lakas na ito, 8 Battle Emperors. 30 Battle Venerables, Qian Turn. 7 Battle Kings, Qian Vuong. Ang ganitong lakas ay napakalakas. Sapat upang durugin kahit ang Imperial Family. Hindi ito maaaring mangyari. Sinuri ko na ng mabuti ang buong Yiklan. Nagsinungaling ba ang lahat ng impormasyon? Si Dick King Thin ay nakatayo roon at nag-iisip. Lahat ng nasa Yiklan ay uminom ng King's Blood ng maliit na unggoy. Lahat ng uminom ay patuloy na nag-breakthrough sa cultivation realms. Ang ilan ay kailangang maghintay ng ilang taon. Ngunit sa pag-inom nito, agad silang nag-breakthrough. Ang benepisyo mula sa King's Blood ay hindi mailalarawan. Ang lakas ng Yiklan ngayon ay maihahambing sa isang sekta. Ang aura na ito, pagtingin pa lang, sapat na upang takutin ang mga tao. Ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang panig ay napaka-tense. Umakyat si Dick King Thin. Tatay, ang usapin ng mga kabataan. Hayaan nating ang mga kabataan ang mag-ayos. Bumalik ka sa likod. Hayaan mo akong umakyat. Sino ako? Kahit ang tiyan daw ay hindi ako kayang puksain. Lumapit si Zhao Zhao. Nag-aalala para sa kanya. Young Master, mag-ingat. Nilinaw niya siya. Huwag mag-alala. Sino ako? At saka, pagkatapos noon, tumayo siya sa itaas at nagsalita. Aking mga asawa, sa pagkakataong ito, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kung makakaya ninyo akong patayin, maaari ninyong kanselahin ang kasal ayon sa inyong kagustuhan. Pagkarinig nito, nagtanong ang 4 na babae sa kanilang sarili. Nababaliw na ba ang taong ito? Kakashock lang. Kaya nabaliw siya. Lumapit si Zhao Zhao at sinabi, Young Master, hindi ka nagkakamali. Hindi ba? Lahat sila ay Tian Realm experts. At ikaw, hindi ka pa nga martial cultivator. Paano ka magiging kanilang kalaban? Nagpatuloy si Dong Fangping sa kanyang galit. Fevat, trash. Huwag kang maging mayabang. Tingnan ko kung hanggang saan ang iyong kakayahan na maglakas loob na magyabang dito. Kinuha niya ang kanyang espada at hinawakan ito. Handa na sumugod at patayin si Dick King Thin. Isang napakabilis na espadahan ang sumugod. Diretsyong patungo sa noo ni Dick King Thin. Gayunpaman,
Hindi siya gumalaw o nagpakita ng takot. Nananatili siyang nakatayo. Akala nila ay mayroon siyang hidden trick para depensahan ang sarili. Ngunit hindi niya inasahan na tatamaan siya ng espada diretso sa ulo. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang dugo ay patuloy na umagos. Ngunit 1,000 lang ang nabawas sa kanyang dugo points. Si Dick Kingpin ay kalmado. Walang pakialam sa dumadaloy na dugo. Tatay, tiyuhin Feng, Zhao, okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Malakas pa ako. Walang nangyari sa akin. Ang sugat sa kanyang noo ay mabilis na gumaling. Sa isang kisap mata, gumaling ito kaagad. Lumingon siya patungo sa prinsesa at sinabi, "Aking asawa, napakahina pa rin ng espada mo. Wala itong ginawa sa akin. Sige, subukan mo ulit. Nakatayo ako rito para sa iyo na patayin." Si Dong Fangping sa sandaling ito ay natigilan. Ano ito? Ano ang nangyayari? Tunay na kakaiba sa Pingyang. Nakatingin si Dick Kingpin sa kanya nang may matalas na tingin. Ito ay normal lang. Walang dapat katakutin. Halika, ipagpatuloy mo. Aking asawa. O hayaan mong tulungan kita. Okay ba? Lumapit si Dick Kingpin at hinayaan niyang saksakin siya ng espada. Pumasok ang espada sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi niya at niyakap siya. Ang espada ay tuluyang tumusok sa kanyang katawan, na lalong nagpatakot kay Dong Fangping. Habang yakap niya siya, inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim at malakas na hinagupit ang kanyang likuran. Aking asawa, hindi pa ito sapat. Kailangan mo pa ring magsikap. Ang eksenang ito ay napaka-nakagugulat. Ang mga tao sa ibaba ay nagulat at nagbubulungan. Kayo,